Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kanina nga nakasama natin ang mga singing queens dito po sa Itbulaga, and syempre meron na din pong therapy. Ito po yung pre-recorded nila noong nakaraang week. Kaya naman yung nagsasabi na inalis daw po ang mga singing queens, tapos na daw yung segment na therapy. Hindi po yun totoo. Katunayan po niya, nagpahinga lamang sila mga Kadabarkads. Samantalang si Maine Mendoza, kaya naman wala po siya sa Itbulaga ngayong araw. Ito po yung time na nasa vacation po siya sa Siargao. Kaya nagkaroon po ng reshuffle mga Kadabarkads. Si Dabarkads Raisa May sa Sugod Bahay, dyan po sa Antipolo. And itong si Miles and si Paolo Ballesteros naman ay sa studio po ng Itbulaga kasama ni Ryan and syempre ni Karen Aistrup. Samantalang, congratulations naman sa mga Dabarkads natin na nakapag-uwi po ng mga awards. Para yan sa 73rd PAMAS Awards 2025. Una na dyan si Dabarkads Ai Sigera. Pangalawa, si Judy Ann Santos. And syempre, nominee naman for Best Actor, etong si Arjo Ataide, Alden Richards, and syempre, si Aga Mulak para po yan sa Uninvited. And speaking of Aga Mulak, mga Kadabarkads, siguro naman alam niyo na po yung issue tungkol doon kay Atasha Mulak na kung saan ay pilit na dinidikit dito po sa anak ni Ramon Ang. Si Ramon Ang ay isang businessman, mayamang pamilya. And ito nga po, nagsalita na siya tungkol sa status ni Atasha at ng kanyang anak. Sabi nga dito, Atasha, friend lang anak ni Ramon Ang. Sabi dito, mismong ang negosyanteng si Ramon S. ang nagkumpirma po na friends lang ang anak niyang si Jacob Ang at ang dalaga ni Aga Mulak at Charlene Gonzalez na si Atasha Mulak. Sa eksklusibong panayam ni Jeniel Baroga ng Billionaire News Channel, sinabi ni RSA na magkaibigan lang ang dalawa sa kabila na kumakalat na tanong sa social media kung magjowa raw ba ito. Nagsimula kasi ang espekulasyon nang mapansin ng mga fanay ni Atasha ang pag-share ni Jacob sa social media ng trailer ng Bajinyo series na pinagbibidahan po ng aktres. Nakapalo rin daw sila sa isa't isa sa Instagram na lalo pang nagpainit ng issue na baka may something kina Atasha daw at Jacob. Samantalang sabi naman ni RSA tungkol sa twin sister ni Andres Mulak, si Atasha is a very nice lady. Napakabait at napakaganda. Sobra, kaibigan lang ng anak ko, Jacob. So ayun na po mga Kadabarkads, tinapos na po ni Ramon Ang tungkol sa isyong kumakalat tungkol dito kay Atasha Mulak. Si Atasha naman kasi mga Kadabarkads ay very friendly po yan. Kaya nga nung nalaman ko yung tungkol sa issue, hindi ako naniniwala kasi alam kong wala pa po sa isip ni Atasha yung pagbo-boyfriend. Career niya muna sa showbiz yung kanya nga atupagin. Pero syempre, walang masama kay Atasha kung siya ay mag-boyfriend. 'Di ba? Kasi nasa tamang edad na naman po siya. Pero yun nga lang, friends lang po sila. Samantalang kakapasok lamang po na balita mga Kadabarkads, eto pong isang noontime host ay iboboykot daw po ang produktong ini-endorso. Walang iba kundi po itong si Vice Ganda. Sabi dito sa post, mga produkto na ini-endorso daw nitong si Vice Ganda, iboboykot ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Nangako ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hinding-hindi sila bibili ng kahit anong produkto na ini-endorso ng komedyante na si Vice Ganda. Ito'y matapos umanong gawing paksa ni Vice si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang biro sa ginanap niyang concert. Ayon sa ilang taga-suporta ni Tatay Digong, babalik lamang umano sila
sa pagtangkilik sa mga nasabing produkto kung aalisin nila si Vice bilang endorser. So mas masakit pa po sa breakup ito mga Kadaberkads. Kailangan daw palang alisin itong si Vice bago bumalik ang loob ng taong bayan dito sa mga ini-endorso na product nitong si Vice Ganda. Ang lalaki pa naman po ng mga product na hawak niyan. Andyan ang McDonald's, andyan ang Shopee, 'di ba? And syempre, yung CDO, Fantastic Tocino, at marami pa pong iba. So, ibig sabihin, pag hindi po inalis yan, ang apektado niyan, mga Kadaberkads, ay yung kumpanya po na ini-endorso ni Vice Ganda. Ang tanong, aalisin nga kaya ng mga kumpanyang yan si Vice? Yan po ang dapat nating tutukan. So, hindi po kasi nagustuhan ng taong bayan yung biro niya patungkol po ay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Daberkads na higit 33 years pong nagsilbi dito sa Itbulaga, na kung saan ngayon ay nasa St. Luke Hospital po mga Kadaberkads. Sa pagkakaalam ko, si Mang Rene po ay since 1992 ay empleyado na po ng Itbulaga, no? Under Tape Incorporated. And nitong nakarang araw nga lang po, nagulat ako sa kanyang mga posts na nasa St. Luke Medical Hospital po pala siya at parang meron po siyang dextrose dito po sa kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano pong nangyari sa kanya, pero parang nagagamutan ata siya mga Kadaberkads. So imagine higit 30 years siya sa Itbulaga under Tape Incorporated. Parang tumigil lamang po siya sa pagtatrabaho nung naoperahan po ata siya. And ngayon, balik hospital na naman po siya mga Kadaberkads. So sana matulungan po natin itong si Mang Rene, na kung saan ay love na love din po niya ang Tito Vic and Joey, and syempre ang mga Daberkads. Isa din po siya sa mga nalungkot ng magkawatak-watak po ang Tape Incorporated at ng TBJ. And syempre ang panig po niya ay sa Tito Vic and Joey. Sa mga nagtatanong ano po ang trabaho ni Mang Rene dito po sa Itbulaga nung time na nasa Itbulaga pa po siya. So sa pagkakaalam ko parang photographer ata siya. Tapos parang nag-level up ata mga Kadaberkads yung kanyang posisyon. Basta ang mahalaga dito ay 33 years na po siya sa Itbulaga. So nakakasad lang mga Kadaberkads, no, na ganito na po yung kanyang sitwasyon ngayon. So isama natin sa prayers natin itong si Mang Rene. Sana gumaling siya ng tuluyan, and syempre sana ay mabilis yung kanyang paggaling, nang sa ganun ay makasama niya na po ang kanyang mga pamilya. At sa mga gusto pong tumulong, kontakin nyo na lamang po si Mang Rene, nang sa ganun ay makapagpaabot po kayo ng tulong sa kanya. So, ipag-pray natin siya ng fast recovery, okay? So, paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.